Okay, tingnan natin paano gamitin itong Origin Pro, no? So, itong Origin Pro 2024B Learning Edition, nagpunta lang ako sa website nila at saka meron silang libre for 6 months. Then, kailangan i-renew, no? Gamitin nyo lang yung university address, no? Yung usm.edu.ph. Try natin paano natin i-graph ito, no? So, ito na yung graph niya. Pero, ang gusto ko sa inyo, dapat yung inyong graphing ano, is not in Excel. So, ito, pwede man natin to i-graph sa Excel, di ba? So, tingnan mo natin ang graph niya sa Excel. Ilagay natin dito. Oh, sorry. Copy selection. Oh, sige lang. Yan. Okay. Now, ito yung ano, period, no? Lagay natin dito period. Insert. So, period. Ito yung acceleration. Now, acceleration lang kay response acceleration. Acceleration. At saka, ah, pseudo. Pseudo acceleration. So, ang pinakauna dito is yung response acceleration sa spectral acceleration, tapos yung second to the last naman is ano, ito velocity na ito siya. Okay, tingnan natin dito Okay. So, 'di ba, pag mag-graph tayo, pag i-graph natin, so pwede natin i-graph na ganyan. Ah, mas maganda to siya pag ilagay natin to siya sa Origin Pro. So, i-copy lang natin ito, copy selection. Select all mo natin, select all, copy selection, then i-paste nyo dito, no? Paste. Yan. So, pangalanan nyo dito, pangalan natin dito, period. Tapos, seconds. Ito naman, acceleration G. Yan. Okay, comments natin dito, damping zeta is equal to 0.05. Ito naman is, sorry. Yan. Ito naman, itong second to the last is acceleration natin sa acceleration pseudo. Pseudo. Yan. So, zeta pa rin is zeta. So, ang gawin lang natin ito lang. So, paano natin siya i-graph? Mabilis lang. I-select mo lang yan siya. Same sa ginawa natin. Lagyan natin ng units dito, no? Seconds. Ito naman G. Pwede natin pala i-design itong seconds dito. Yan. So, click nyo lang ito. Ayun yung G. Anong unit na G? 9.81 meters per second squared or 981 centimeter per second squared. Kung gusto ko to kunin, i-graph ko lang, click ko lang. So, finally, meron tayo. So, mas maganda kasi ito siya, itong Origin Pro, no? Maganda, no? Oh. So, paano ba natin to anuhin? Sa zero. Okay. So, panoodin nyo lang, no? Pwede nyo man ito siya i-adjust. Lagay nyo dito. I-adjust nyo. Increment natin from 0. Okay. Apply. Para makita nyo ganyan. Pwede nyo naman yan siya i-adjust, no? So, i-save nyo. Paano ba ito i-save? Export graph. Pwede siya maging PNG or JPEG picture. Okay. Cancel. Cancel lang. Okay, yan na yung ano natin. Tapos, pwede nyo lagyan siya ng ano, ng kung ano nyo, add text. Ano yung pangalan natin ito? Response, spectrum, acceleration. Enter nyo dito, moderate. Moderate, earthquake. Moderate ground motion. Yan. Shake table. Shake table. Bahala na kayo magpangalan. Basta importante, maano siya. So, ipagita nyo ito siya. Center. Bakit di siya ma-center? Sorry. Yan. Center na siya. Okay, now yan na. Period saka second. So, ano ibig sabihin nito? Pag 4 na yung period natin, na equivalent niya na spectral acceleration is mga around dyan. More or less nasa 0.2. So, 0.2G. Pag yung iyong structure is 4 seconds ang kanyang period, 0.2G. 0.2G, 0.2 times 921. I-times nyo na lang ngayon para makuha nyo ang ano. Anyway, ganito silang paggamit ng Origin Pro. Thank you, no? Ito na yung answer natin sa ating, ano, tinatawag dito, graph, no? Compare natin yan. Ito, i-compare natin tong graph natin dito. Para makita nyo lahat. Yan. Graph dyan. Okay.
Kita nyo? Ah, yan. Tingnan natin. Oops. So, by the way, mas gusto ko itong Origin Pro. Sa Origin Pro tayo magamit kasi mas maganda siya para sa akin lang ha. Pero since na ako man yung teacher nyo, sundin nyo tong sa Origin Pro. Anyway, para madagdagan din yung kaalaman nyo sa Origin Pro. Okay, this is it, no? Ito yung nakuha natin na ground motion from the shake table, ha? Shake table. Okay, bibigay na sa inyo naman yung data. Tapusin nyo yung pinapagawa ko sa inyo na parang mini thesis or mini research.